beloved, Boss Mike, Cervera. Gagamitin ni Senator Bato sa Ba yun, yung nanghihingi ng proteksyon? Akala ko ba matapang ito? Eh bakit ngayon parang nagtatago na lang sa laman itong si Buto? Oo, tuloy. kaling arestuhin ng ICC. Hihingi ng proteksyon sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa sakaling maglabas ang International Criminal Court ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon sa senador, nangako sa kanya si Senate President Cheese Escudero na bibigyan siya ng proteksyon hanggat pinapayagan ng batas. Iginit pa nito na mandato ng Senado na ipagtanggol ang kanilang mga miyembro. Samantala, nadismaya naman si Senator de la Rosa sa kawalan ng paninindigan ng Administrasyong Marcos sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kita mo? Nawalan ka palang ng gana? Putik na nakita niyo yung katwiran niya. Nawalan ako ng gana dahil walang amor kay dating Pangulong Duterte, si Pangulong Bongbong. Anak ng pating kayo, Bato. Halika nga, tapisan ka. Sasampalin kita ng burat. Ano sabi mo? Oh. Miyembro. Samantala, nadismaya naman si Senator Samantala, nadismaya naman si Bato. de la Rosa sa kawalan ng paninindigan ng Administrasyong Marcos sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. O, kita nyo, sinisisi nila si Pangulo. Ito si Bato, bobo. Bato, tatanga-tanga ka. Nuknuka. Naku, ang sarap mong konyatan eh. Alam nyo, kahit konyatan nyo na yan, bakit? Hindi na magtatagal, kukunin na rin yan ng ICC. Oo, yung nervyos niyan, mga kababayan, halos lumubog na yung betlog niyan. Oo, sa totoo lang, yung betlog ni Bato, lumulubog na. Takot na eh. Eh, kita nyo, sisihin si Pangulo. Eh, kita nyo, araw-arawin ninyo. Banat-banatan ninyo. Tapos gusto nyo si Pangulo umabsuelto. Teka muna, hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang may kaso. Si Digong, kayo ang may mga kaso rito. Dapat inasikaso nyo yan. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang mag-aasikaso. Kayo mismo, dapat pumunta doon sa ICC at inalam kung ano ang alin. Kung ano na yung proseso. Kung ano na nangyayari. Eh kaso hindi kayo nagpunta. Kundi anong ginawa ninyo? Aba, nanira kayo na nanira. Diba? Ate Evangeline, alam niyo yan. Diba? Mary Jane de Vera, Archangel, alam niyo yan. Na siniraan nila na siniraan si Pangulong Bongbong. Wala silang ibang ginawa. Araw-araw, inikot pa nila buong mundo. Para siraan lang si Pangulo. Walang niya, mga kababayan ko. Tapos ngayon? Diba? Sige, tuloy. At yan ang aking news scoop. Yan yun, mga kababayan, ha? Eh, sabi nga ni Katunying, eto, pakinggan natin si Katunying, mga kababayan. Pasok. Ng Pangulo yan eh. Yung Pakinggan nyo maigi to. Dahil ito, nag-viral naman eh. pwede naman talagang pigilin ng Pangulo yan eh. Totoo naman. Totoo naman. Pwede pingilin ng Pangulo. Eh, ang kaso nga, mga kababayan eh. Bakit naman pipigilin niya? Uray ako. Hindi. Palitan mo, Boss Mike, yung uray ako. Uray siya. Idam ko na ka. Uray si kayo. Kahit kayo, mga kababayan eh. Yung tao na sumisira sa inyo, tutulungan pa ninyo? Aba, sobra naman. Baka maging anghel na si Pangulo niyan. Diba? Baka maging anghel na si Pangulo kung tutulungan niya pa si Tigunyo. Eh, kaso niya yun. Huwag ka na makialam dyan. Sabihin mo, uy, nako, idam ko na ka. Diba? Pwede naman talagang pigilin ng Pangulo yan eh. Yung arrest warrant na yan, ICC man yan o Interpol. Kaya lang, meron ka ba naman kang konsolasyon na pigilin yung arrest warrant, walang lubay ang mga Duterte, katitira sa'yo. Isa pa yun. Ba't ka naman gagawa ng mabuti sa isang taong araw-araw ay tinatawag kang bangag, adik, diktador. Tapos pagpaplanuhan ka pang ipapatay. Paplanuhan ipapatay, tapos ipagtatanggol mo ba yan? Ay, di na! Piruin mo.
pinaplano kang ipapatay. Tinatawag mong ngiwi, adik, kung ano-ano. Tapos ano, tutulungan mo? Ay, nako, Bato. Kaya etong gusto ni Bato, mga kababayan, malabo pa to sa tinta ng pusit. Oo, etong gusto ni Bato na to, malabo ito Oo. ang kanilang mga miyembro. Samantala, nadismaya naman si Senator De La Rosa sa kawalan ng paninindigan ng Administrasyong Marcos sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kita nyo, sila pa nawalan ng ng gana, mga kababayan. Aba, dapat mga kababayan, alam nyo, itong mga ito, dapat ito kasi, inasikaso talaga yung kaso. Kaso mga kababayan naghayahay sila. Naging kampante, akala nila hindi mangyayari. Kita nyo mga kababayan, ulitin ko. Naging kampante itong sila Digong, sila Bato at iba pa sa kaso nila sa ICC. Hindi nila inisikaso. Naging kampante sila. Bagkos mga kababayan, naging busy sa paninira kay Pangulo. Tapos sisisihin si Pangulo kasi daw hindi sila tinulungan. Kininayo. Bakit ko kayo tutulungan kung ako? Hindi ko kayo tutulungan kahit ako yung malagay. Saan? Sa katayuan ni Pangulo. Pugtarang kayo pa Di ba? Pakatadyakan ko pa kayo. Putik na yan. Sira kayo na sira sa akin. Pugtarang kayo pa Baka nga, ako pa gumawa ng paraan para mapabilis siyang pag-aresto. Mga kababayan, ganun na nangyari, no? Baby! Eto, paparapol ko tong relo, maya-maya, hindi, ano ba? Ito lang isa. Marami pa dyan. Ito na. At yan ang aking news scoop. Yan na, mga kababayan, di ba? Tama tong kay Tunying, Pigilin ng Pangulo yan Sa wakas, naging tama rin si Tunying, Gulat ako dito sa kanyang Nagulat ako sa kanyang pahayag, Sabi dito, pasok. Pwede naman talagang pigilin ng Pangulo yan Yung arrest warrant na yan, ICC man yan o Interpol. Kaya lang, meron ka ba naman kang konsolasyon na pigilin yung arrest warrant, walang lubay ang mga Duterte, katitira sa'yo. Ba't ka naman gagawa ng mabuti sa isang taong araw-araw ay tinatawag kang bangag, adik, diktador. Tapos pagpaplanuhan ka bang ipapatay? Paplanuhan ipapatay, tapos ipagtatanggol mo ba yan? Siyempre hindi na. Kaya nga mga kababayan ako nagulat talaga sa kanya. Tama yan, Tunying, kaya dyan magkakasundo tayo. Kapag ikaw titira kay Pangulo, teka muna, hindi tayo magkakasundo. Hindi tayo magkakasundo Kasi, ito, mission ako. Ito ba'y hudyat na, mga kababayan? Ito ba'y hudyat na hindi mangingialam ang iglesia? Nandiyan ba si Kicks TV? Pakitanong sa kanya. Ako, kayo, sumagot kayo mga kababayan. Sumagot kayo. Ito ba'y hudyat na mga kababayan, na ang iglesia ni Cristo ay hindi man na makikialam saan? Sa kaso ni Digunyo? Kasi kita nyo naman si Tunying, yung kanyang pahayag talagang malupit At saka napansin nyo ba? Nawawala si Marcoleta. Parang si Marcoleta hindi nagsasalita. Di ba? Hindi nagsasalita si Marcoleta. At saka yung mga anchor nila, parang wala parang wala, At saka na-interview tayo nila. Na-interview tayo nila. Yan ang sinasabi ko sa inyo Hindi kayo marunong makiramdam sa mga nangyayari. Tandaan niyo yung sinabi ko nung nandoon ako sa North Korea. Nung nag-live ako, biglang magpupulasan sila. Hanggang sa wala nang matira. Di ba? Wala nang matitira. Sino sumama? Si Robin. Yung iba, kandidato nila, wala. Di ba? Wala yung mga kandidato nila. Bakit kanyo? Eto, sasabihin ko sa inyo. Bakit kami sasama dyan? Kapag nalaglag, pag nahuli si Bato at si Bongo,
magkakaroon kami ng pag-asa. Naisip nyo ba? Kapag ka nilaglag, hinuli, na DQ yung dalawa, dahil nagkaroon ng kaso sila sa ICC, mga kababayan, may pagkakataon makapasok si Marcoleta. Tandaan niyo yan. Oh, sino pa, mga kababayan? Yung iba, si Vic Rodriguez malabo na. Oh, di ba? Kaya ngayon, mga kababayan, tandaan ninyo, matuto kayong makiramdam sa mga kinikilos nila. Dahil tandaan nyo, ang pinag-uusapan at ang pinasok nila ay politika. Walang permanenteng kaaway, walang permanenteng kakampi. At may tumatawag na naman, oo. Ito naman, hello? 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 Oo. Oo. Nung naka-live ako ipapamigay ko na nga yung gusto mong relo manood ka para ikaw manalo. Teka, naka-live ako. Naririnig ka nila. O, sige na. Kontra pa, sige na. Sige na, manood ka. Binaba ko na. Ina-arbor niya. Alam nyo naman ako. Pag sinabi ko na, wala nang bawian. Pag sinabi ko, paparapol natin. Gaganitin ko lang yung cellphone ko sa camera, Kapag sino natapatan, kanya na, ganon. Ganon lang, wala na. Wala na. Our beloved Boss Mike Cervera.